Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 28, 2026, Martes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 11, verses 19 to 26. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkaiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Ngunit nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at papatuloy po tayo sa ating pagbabasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ito ay nakatuon sa mga gawain at pag sinabing gawain, ito ay mga misyon. At ang kanilang misyon ay ipahayag ang mabuting balita sa saan mang dako ng mundo, saan man sila mapadpad. Bagamat sa umpisa, sabi nga, ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak. Pag ito yung una nating narinig, sila ay nagkawatak-watak o nagkahiwa-hiwalay, parang napaka-negative, napaka-pangit na pangyayari. Pero kasunod niyan ay, yun nga po, may dahilan. Maganda po yung sinasabi natin, laging may dahilan ng Diyos kung bakit hinahayaan niya na mangyari ang ilang mga bagay sa buhay natin. Sa umpisa, hindi natin nakikita ang kagandahan. Sa simula ay pawang kapangitan lang yung makikita natin. Pero yung kagandahan nga na sabi nga na mapunta, yung iba napunta sa Chipre, sa Phoenicia, sa Antioquia. Pero doon ay yung kagandahan naman ay naipahayag nila ang mabuting balita sa mga taga roon. So, di ba, parang sa lahat ng mga pangit na nangyayari, pangit yung hindi magandang karanasan, yung nag-i-evacuate ka, hindi magandang karanasan yung nagmamigrate ka, napupunta ka minsan sa pilitan, pero yung titingnan natin lagi na parang yung attitude na maging positive pa rin sa lahat ng sitwasyon. Okay naman na sa umpisa ay pwede kang magmukmok o kaya kasi siyempre hindi pa malinaw sa iyo, maguguluhan ka pa, normal yon. Pero hindi tayo pwedeng manatili na negatibo, kundi mas tingnan natin ano ang plano ng Diyos at ano ang dahilan ng Diyos kung bakit niya hinayaan ito. So hinayaan niya na magkahiwa-hiwalay ang mga alagad, pero doon naman po ay mas kumalat ang pagpapahayag ng mabuting balita. So hindi laging smooth sa umpisa, hindi lagi yung nga yung panawagan na
lagi tayong inaalis sa ating mga comfort zone, no? Yung mga lugar kung saan kampante na tayo, tapos dadalhin tayo sa isang medyo masalimuot at magulong sitwasyon para na sa ganun ay doon naman natin ihatid ang kapayapaan. I'm sure, no, marami tayong maraming tao ang nakakaranas ngayon ng ganyan, no, na nagkakaiwa-hiwalay sila dahil sa gera, dahil sa gutom, dahil sa kawalan, at napapadpad sila sa kung saan. Marami nang pangyayari niyan, ganyan, no? Pero sa atin nga, no, naalala ko tuloy yung yung dito sa amin sa Gagalangin, yung mga nakatira sa along the Riles, no, sila ay nalipat sa sa ibang lugar, napunta sa mga kung saan man sila dinala ng gobyerno, na yung iba pag nakakausap at nakakabalik dito sa tahanan ng aming patron si San Jose, no? At sabihin nila, namimiss na nila yung mga kaganapan dito, na dati lagi sila nakakapagsimba. Pero yun nga po, no? Saan man kayo mapunta, saan man kayo malipat ng tirahan, yung diwa at aral ng Panginoong Jesucristo ay sikapin natin isabuhay at lalong-lalo na maipalaganap pa rin ang mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.